Good morning Pilipinas and welcome back po sa Panahon TV. Sa puntong ito, makakapanayam na po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Walang iba kundi si Mr. Buddy Javier. Good morning Mr. Javier. Sa ngayon patuloy po ang pagbabantay natin dito sa Bagyong Ferdy na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, ano na bang update dito ng Pag-asa at kailan ba inaasahan ang paglabas nito sa Philippine boundary? Magandang umaga naman, Amor, at sa lahat po ng televiewers ng Panahon TV. Yung pong binabanggit mo na si Bagyong Ferdy as of 4 a.m. kanina, ito po ay nasa layong 510 km east of Calayan, Cagayan. At taglay po lakas na hangin na 215 km per hour, malapit po sa gitna. At may pagbugso naman na umabot ng 250 km per hour. At ito po ay inaasahan natin na makakalabas po sa Philippine Area of Responsibility bukas po ng gabi kung patuloy po ang kanyang direksyon at ang kanyang pong lakas. At habang nandito pa rin sa loob ng ating part itong Bagyong Ferdy, ano po bang inaasahan nating epekto? Saan po ba nakataas ngayon ang tropical cyclone warning signals? At ano po bang nilalaman ng inyong 5 a.m. weather forecast? Nakataas po ang tropical cyclone warning signal number 3 dito po sa Batanes. Ang number 2 dito po sa Northern Cagayan kasama po ang Babuyan Group of Islands. Samantala, ang Tropical Cyclone Warning Signal number 1 ay nakataas po sa natitirang bahagi ng Cagayan, Northern Isabela, Kalinga, Apayao, Abra at saka Ilocos Norte. Samantala, narito naman po magiging pagtaya ng ating panahon. Masungit na panahon ang maranasan sa Batanes, Hilagang Cagayan kasamang mga isla ng Babuyan. Mga pagulan na may pagbugso ng hangin ang inaasahan naman sa Isabela, Apayao, Kalinga, Abra, Ilocos Norte at natitirang bahagi ng Luzon. Samantala, dito naman po sa Kabisayaan, Hilagang Mindanao at natitirang bahagi ng Luzon, nakakaranas po ng mahina hanggang sa katamtaman mga pagulan at pagkidlat, pagkulog. At dito naman po sa natitirang bahagi ng Luzon at nalalabing bahagi ng Mindanao, bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong mga pagulan o pagkidlat, pagkulog. Ayan, doble ingat po para sa mga residente ng nabanggit na area, lalong-lalo na yung mga nasa ilalim ng tropical cyclone warning signals. At Mr. Javier, eto naman, question of the day mula po ito sa Panahon TV follower na si Lazo Angelo. Ang tanong po niya ay active po ba itong hanging habagat at posible daw ba na ito ay mapalakas itong Bagyong Ferdy? Yes, magandang katanungan yan, Lazo Angelo. At ito pong habagat po ay active pa rin po ngayon. At ito po ay nagbibigay ng light to moderate rains, lalo na po dito po sa Kabisayan at natitirang bahagi ng Mindanao. At ito po ay inaasahan na lalong lalakasin po ng bagyong si habagat sa susunod na mga araw po. At ito po, maitanong ko na rin po, napansin ko kasi nitong mga nakalipas na linggo, ay ito po mga pumapasok o nade-develop na bagyo dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ay karamihan po dito, hindi po nagla-landfall. So ano po ba ang dahilan dito? Ang unang dahilan, climatologically, yung pong high pressure. Kung mapapansin nyo, pagka yung high pressure po nandito po sa taas, na siyang nag-i-steer sa bagyo, ang tendency po niyan, pag nandito yung bagyo, nagre-recurve po. Samantala, pagka mababa po yung high pressure, ang tendency niyan, iko-control niya na ang bagyo po ay magko-cross po dito po sa ating bansa. At ang pangalawa, yung pong vertical wind shear. Dapat po halos yung pong hangin dito po sa surface hanggang sa taas, dapat halos pare-parehas para masustain niya yung pong vertical movement po ng ating bagyo po. Ayan, nalaman natin itong factors na nakakaapekto sa track ng bagyo na pumapasok ng ating boundary. Kabilang nga dito, itong high pressure area at ganun din itong vertical wind shear. At panghuling katanungan na lamang, Mr. Javier, meron pa pala tayong binabantayan o na-monitor na bagyo sa labas ng ating port. So ano na po bang update dito at posible rin ba na ito ay pumasok ng ating boundary? Yes, tama ka, Amor. Actually, meron pa rin tayong isa pang bagyo na binabantayan na nasa labas pa po ng Philippine Area of Responsibility. Kanina po, alas 5 ng umaga, ito po ay nasa layong 1,705 km east of Luzon. At ito po ay tropical storm na at may international name na malakas. At ito inaasahan natin na papasok bukas dito po sa Philippine Area of Responsibility. Pag pumasok po ito bukas, ito po ipapangalanan natin si Bagyong Hener.
Nako, bukod pala dito sa bagyong Ferdy ay meron pa tayong minomonitor na bagyong malakas na nasa labas ng Philippine boundary at posibiran po yung pumasok ng ating boundary at tatawagin po natin bilang bagyong Hener. So patuloy po kayong tumutok dito lamang sa Panahon TV para po malaman din natin ng updates tungkol sa pagbabago sa lagay ng ating panahon. At kanina po, meron po tayong Panahon TV follower na nagpadala ng kanyang question. Katulad po ni Lazo Angelo, pwede rin kayong magpadala ng inyong weather-related questions sa aming social media accounts. Maraming salamat po Mr. Buddy Javier sa minahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Nakasama po natin ngayong umaga ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Magbabalik pa po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.